Pagkatapos umatake ni Ray ay nakita ni Sunrako ang kanyang player name, Siger Zero. Dahil hindi siya inaatake nito, naisip niya na hindi kabilang si Siger Zero sa mga players na mahilig mang-PK, ngunit naisip din ni Sunrako na maaaring ang impormasyon tungkol sa kanyang unique scenario ang habol nito sa kanya. Samantala, sa pagpapatuloy ng laban ni Pencil Gun at Animalia, sinabi ni Animalia na pang pro player move ang ginawa ni Pencil Gun dahil na-block at reflect niya ang kanyang spell gamit ang isang rare at powerful na item, ngunit ang isang Karmic Doll ay kayang lamang mag-reflect ng hanggang 5 spells. Kaya wala ng paraan para maiwasan o ma-block ni Pencil Gun ang susunod na spell ni Animalia. Inilabas ni Animalia ang kanyang special weapon at sinabing dahil natutunan niya na ang spell mastery skill at nasa single digit na ang kanyang HP, ay magagamit na niya ang isang shamanistic spell na pinapatay ang kanyang target at kanyang sarili, isang suicidal instant kill spell. Dahil nagamit na ni Pencil Gun ang kanyang Karmic Straw Doll ay hindi niya na kayang kontrahin pa ang anumang shaman spell kaya nagmadali siyang pigilan si Animalia. Ngunit agad na naikas ni Animalia ang kanyang instant kill debuff, ang skill na See You in Hell Fellow Traveler, na agad na ikinamatay ni Pencil Gun. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa skill na ito at sinamantala naman ni Sunrako ang pagkakataong iyon para tumakas mula sa mga player killer. Sa kanyang pagtakas ay ginamit niya si Siger Zero, ginawa niyang tungtungan ang mukha nito upang makalundag ng mataas at makalampas sa mga gustong pumatay sa kanya. Sinabi ng isang killer na wag hayaang makapasok sa loob ng town si Sunrako dahil hindi na nila ito masusundan dahil sa loob ng town ay maraming bounty hunters. Ngunit bigla silang inatake ni Siger Zero upang hindi nila mapigilan si Sunrako. Bago makapasok sa loob ng town ay muling tinignan ni Sunrako ang player na tumulong sa kanya upang hindi niya makalimutan ang pangalan nito, Siger Zero. At matagumpay na nakapasok si Emol at Sunrako sa loob ng town dahil sa tulong ni Animalia at Siger Zero. Samantala, labis ang inis ng tatlong killer kay attack holder, Siger Zero dahil hinadlangan niya ang planong paghuli nila kay Sunrako at sinabing hindi niya maaaring gawin ito sa mga Oshirekai kaya dapat niya itong pagbayaran. Ngunit hindi sila pinapansin ni Ray dahil todo kilig pa rin siya sa nangyari dahil natagpuan na niya si Sunrako at dahil sa simpleng paghingi ni Sunrako ng paumanhin sa pagtapak sa kanya ay malaking bagay na para kay Ray. Naguguluhan ang mga killer kung ano ang nangyayari dahil hindi gumagalaw si Ray kaya naisip nilang atakihin siya. Unang umatake ang lalaking may mask na bungo at sinabing pagkakataon niya na ito para ma-promote sa Oshirekai ranking kapag natalo niya si Siger Zero. Ngunit hinampas lang siya ni Ray gamit ang kanyang unique weapon at patay agad ang ambisyosong killer at sinabi na nakapag-usap pa sana sila ng mas matagal ni Sunrako kung hindi nang istorbo ang mga killer na ito. Kaya pagbabayaran nila ang ginawa nilang iyon. Samantala, tagumpay na nakatakas si Sunrako at Emol mula sa mga killers at ngayon ay nasa loob sila ng isang inn sa Rabituza. Sinabi ni Sunrako na medyo kinabahan siya nung sinabi sa kanya ni Emol na hindi siya makapag-open ng teleport gate dahil naubusan na siya ng mana dahil nagamit niya ito sa pag-transform sa kanyang human form. Mabuti na lang at nakabili si Sunrako ng mana recovery items bago sila umalis sa second dale. Habang nagpapahinga, nakatanggap ng mail si Sunrako galing kay Pencil Gun at sinasabi dito na hindi siya natalo ni Sunrako sa kanilang laban kundi minaliit niya lang talaga ang kakayahan ni Animalia na dahilan ng kanyang pagkamatay at hindi siya makapaniwala na tinulungan siya ng attack holder kaya naitanong niya kung magkakilala ba sila ni Siger Zero. Dagdag pa ni Pencil Gun na kalimutan na nila ang nakaraan at gusto niya talagang makausap si Sunrako kaya mag-i-schedule siya ng isang meeting kasama si Katso sa Unite Rounds. Habang pinag-iisipan ang sinabi ni Pencil Gun, nakatanggap si Sunrako ng mail galing kay Katso. Sinasabi dito na nag-send ng invitation sa kanya si Pencil Knight upang makipagkita sa Unite Rounds at sinabi ni Katso na medyo interesado siya sa kung ano ang sasabihin ni Pencil Knight kaya sinabi niya kay Sunrako na kahit papano ay pakinggan nila ang sasabihin nito. Dahil curious din si Sunrako sa kung ano ang sasabihin sa kanila ni Pencil Gun, pumayag na rin siyang makipagkita, ngunit sa ngayon ay may mas mahalaga siyang bagay na gustong gawin. Pagkatapos maubos ni Emol ang kanyang MP potion ay agad itong inaya ni Sunrako upang simulan na nilang gawin ang kanyang unique scenario. Agad siyang dinala ni Emol sa kanilang Vorpal Coliseum. Dito ay isa-isa niyang kakalabanin ang 10 monsters at Vorpal weapons lang ang maaari niyang gamiting armas. Bago mag-umpisa ang laban ay nag-warm up muna si Sunrako at sinabing magti-training siya ng mabuti at magpapataas ng level sa arena na ito upang hindi siya mabuli ni Pencil Gun sa susunod na magkita sila. Dahil handa na si Sunrako, sinimulan ng buksan ni Emol ang gate para sa kanyang unang kalaban. Alam ni Sunrako na hindi niya basta-basta matatalo ang mga monsters na makakalaban niya rito kaya pag-aaralan niya muna ang kanilang attack patterns, movesets at slowly but surely niyang ipapanalo ang bawat laban. Ngunit ikinagulat ni Sunrako nang makita niyang isang pack of hounds ang kanyang unang kalaban at meron silang average level na 65. Patay agad si Sunrako sa kanyang unang attempt dahil hindi niya inaasahang ganun karami ang kanyang makakalaban dahil ang akala niya ay 1v1 lang ang laban sa arena na ito.
Sa arena na ito ay walang penalty kapag namatay kaya si Sanrako ay nasa kanyang pang-pitong attempt na sa pakikipaglaban sa mga aso. Hindi sa bilang ng mga aso o ang kanilang level ang nagpapahirap kay Sanrako kundi dahil sa kanilang powerful at synchronized na team attacks kaya naisip ni Sanrako na nagagawa nila ito dahil may isa sa mga ito ang nagbibigay ng command. At dahil ilang beses na niyang nakalaban ang mga asong ito ay napag-aralan na niya kung alin sa mga ito ang kanilang leader, isang aso na tumatahol sa safe spot at hindi umaatake, siya ang commander ng mga asong ito. Kaya mabilis niyang inatake ang pack leader gamit ang kanyang spiral edge, ngunit hindi agad namatay dahil mayroon itong mataas na amount ng HP. Sinubukan ng ibang aso na pigilan si Sanrako upang maprotektahan ang kanilang leader ngunit hindi nila kaya. Patuloy na nag-focus si Sanrako sa paghabol sa leader ng mga aso upang unahin itong e-takedown bago pa makapagbigay ng command sa mga kasama nito. At dahil sa sunod-sunod na atake ni Sanrako ay tuluyan niya nang napatay ang leader ng mga aso. Dahil wala na ang kanilang commander, madali na lang natalo ni Sanrako ang ibang aso gamit ang kanyang slide move sabay spin/combo. Matapos ang 7 attempts ay natalo na rin ni Sanrako ang kanyang unang kalaban at siniguro kay Emol na isang monster lang ang kanyang susunod na kalaban at hindi isang grupo at sinabi naman sa kanya ni Emol na single monster lang talaga ang kanyang opponent number 2. Ngunit agad na na-stress si Sanrako nang makita niya ang kanyang sunod na kalaban, isang monster na may maraming tentacles, ito ay ang Parasite Tentacle. Dahil ang mga tentacles nito ang totoong monster at hindi ang bear, inunang putulin ni Sanrako ang mga ito gamit ang kanyang hit and run tactic, isa-isa niyang pinutol ang mga tentacles at pagtagal ay tumigil na sa paggalaw ang bear at nanalo si Sanrako sa kanyang ika-4 na attempt. Isa namang Goblin Berserker ang third opponent ni Sanrako, malakas ito ngunit mas madali niya itong natalo kaysa sa mga aso at Parasite Tentacle dahil nag-iisa lang ito, natalo niya ito sa loob lang ng 2 attempts. Fourth opponent ay isang Dinoboar na may mataas na amount ng stamina at every 20 seconds ay sumasabog ang snout nito kapag nahawakan o naidikit sa'yo at malaking tulong kay Sanrako ang Rujo skills na natutunan niya sa mga video games kaya natalo niya ito sa isang attempt lang. Sunod niyang nakalaban ang isang Toxic Eagle kung saan natalo niya ito sa loob ng 112 attempts. Mas mabilis namang natalo ni Sanrako ang kanyang ika-6 na kalaban kumpara sa Eagle na nagda-drop ng poison tae at nananatili ito sa mataas na pwesto kaya nahirapan si Sanrako na talunin ito. Natalo niya ang Armored Larva sa isang attempt lang dahil hindi ito nakakalipad. Sunod ay ang Execute Panther, mabilis at malakas ngunit iisa lang ang alam na strategy sa pag-atake, natalo agad ito ni Sanrako sa kanyang unang attempt. Isa namang Twin Head Tiger ang ika-8 kalaban ni Sanrako na natalo niya sa loob ng 2 attempts, medyo malakas ito, yun lang. Ang ika-9 may isang malaking golem, pinag-aralan muna ni Sanrako ang attack pattern nito, iniwasan ang bawat atake, isa-isang tinanggal ang armors, at sa loob ng 7 attempts ay natalo niya ito. Matapos ang pakikipaglaban sa 9 na high-level monsters ay nadagdagan lang ng 2 ang level ni Sanrako dahil sa effect ng kanyang Vorpal Collar. Sinabi ni Emol na dapat magpahinga muna si Sanrako dahil mukhang pagod na ito sa pakikipaglaban sa mga monsters, ngunit ayaw magpahinga ni Sanrako at iniutos kay Emol na ilabas na ang last na monster na kanyang kakalabanin. Ngunit pagkatapos matalo ni Sanrako ang 9 na monsters ay biglang dumating si Baisash upang purihin siya at sinabing sakto ang timing ng kanyang pagdating. Tinanong ni Sanrako kay Baisash ang tungkol sa last monster na kanyang kakalabanin at sumagot naman si Baisash at sinabing ang 10th at final round ay espesyal kaya naglakbay pa siya upang manghuli ng monster, at challenge niya si Sanrako na labanan ang monster na ito. Matapos pakawalan ay ipinakilala ni Baisash ang monster na ito. Ang monster na ito ay dating isang mage, ngunit sa pagnanais na magkaroon ng everlasting life ay sinubukan itong makipag-isa sa isang puno. At sinabi rin ni Baisash na hindi niya aasahan na matatalo ito ni Sanrako, kaya iniba niya ang clear condition ng kanilang laban, kailangan lang makasurvive ni Sanrako ng 5 minutes sa laban upang manalo. Sinabi ni Sanrako kay Baisash na medyo maikli ata ang 5 minutes dahil pwede siyang tumakbo-takbo hanggang maabot niya ang kinakailangang oras, ngunit bigla siyang inatake ng monster na makakalaban niya. Ikinagulat ni Sanrako ang atake na yon dahil wala itong lead-in o casting animation. At nagpatuloy ang sunod-sunod na pag-atake ng monster na ito kay Sanrako. Sa higit na 30 million na players ng SLF ay si Sanrako pa lang ang nakaka-encounter sa ganitong unique scenario, at siya pa lang ang pinakaunang player na kumalaban sa ganitong uri ng kalaban, isang level 120 monster. Ito ay ang Aberrant Wood Mage.